Feel ni Charlotte ang pagkanta, kaya naman gulat na gulat siya nang biglang marinig ang boses ng kanyang boss. Natakot siyang magsungit na naman ito kaya magpapaliwanag sana siya, ngunit pinigilan siya nito at sumenyas na ipagpatuloy ang pagtipa. Sinunod niya ito kahit medyo kinakabahan pa, ngunit nang marinig niya ang magandang boses nito habang kumakanta ng bridge ng Fall For You, ay tila nawala ang kabang kanyang nararamdaman. Napalitan iyon ng masayang pakiramdam at paghanga sa lalaki. Napakaganda ng boses nito na sa tingin niya kapag sinabayan niya itong kumanta ay babagay ang boses nito sa boses niya. Kaya naman ang huling chorus na sinabayan na niya itong kumanta at hindi nga siya nagkamali. Masarap sa pandinig ang naghahalong boses nilang dalawa. Isa pa, hindi niya mawari kung bakit napakasaya niya ng mga sandaling iyon. Parang nasa mundo sila ng kanyang ginawa at nakapasok doon si Denver. Ang mga mata niyang nasasabik at masilayan na matagal ang mukha nito ay halos ayaw nang humiwalay sa pagkakatingin dito. Napakagwapo nito habang nakangiti sa kanya. Kaya naman ang puso niya ay tila napapatalon sa tuwa. Parang isang magic, dahil kahit na tapos na ang kanta, eto't nananatiling magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. Lumapit ang lalaki sa kanya, sanhi para lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kinuha nito ang gitara sa kamay niya, isinandal sa pader para hindi matumba at pagkuway, hinarap ulit siya. Napapikit siya nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya at ilang sandali lamang naramdaman niya ang mainit na labi nito sa kanyang labi. Maingat, ngunit ramdam niya ang pagkasabik nito. Tinugon niya ang marahang paghalik nito, dahan-dahan hanggang sa naghahanap na ang labi nito. Pinantayan niya ng marubdob na paghalik nito sa kanya hanggang sa mas naging mainit na yun. Ngayon, ramdam niya ang kamay nitong marahang pumipisi sa kanyang balakang, pababa sa kanyang matambok na pang-upo. Patuloy ito sa paghalik sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakapasok na ang dila nito sa kanyang bibig. Tinutudyo nito ang kanyang dila, kaya ginawa niya ang ginagawa nito. Hanggang sa naramdaman niya ang pagpasok ng kamay nito sa kanyang t-shirt at marahang pinisil-pisil ang kanyang dibdib na nanatiling nababalot ng kanyang bra. Napasinghap si Charlotte dahil sa sensasyong nararamdaman. Kahit na nababalot ng bra ang kanyang dibdib, ay hindi pa rin yun naging sagabal para hindi niya maramdaman ang init na nagmumula sa palad nito. Hanggang sa hindi na nito nagkasya sa pagpisil-pisil lamang, itinaas nito ang kanyang t-shirt at ganun din ang bra. Saka iniwan ang kanyang labi at walang babalang sinakop ang kaliwa niyang dibdib ng mainit nitong bibig. Napasabunot siya sa buhok nito at napaungol. Buti na lang walang tao sa terrace na karatig unit nito, kung hindi nakita na sila ng mga ito. Tila sanggol itong uhaw na uhaw sa gatas ng ina dahil sa halos masakop na ng labi nito ang kanyang dibdib. Hindi naman niya maintindihan ang sarili dahil gustong gusto niya ang kakaibang sensasyong nararamdaman habang salitan itong hinihigop ang magkabilang umbok. Sir Denver, ang sarap po. Sige pa. Daing niya. Sarap na sarap naman si Denver sa ginagawa. Yung tipong hindi niya pagsasawaang higupin at pisilin ang katamtaman nitong hinaharap. Ngunit bigla siyang tumigil sa ginagawa. Kahit napakahirap yun para sa kanya. Nakatingin naman si Charlotte sa kanya na tila nagtatanong ang mga mata. Mababasa sa mga mata nito na ayaw nitong tumigil siya. Ngunit iba ang kanyang nasa isipan. Ngayon nasisigurado niyang may kakaiba siyang nararamdaman para sa babae. Ayaw niyang ituring ito na katulad ng mga naging customers nito na panandaliang aliw lamang ang habol dito. Hindi naman talaga siya galit sa mga katulad nito. Nagkataon lamang na kamukha nito si Maxine, kaya ganun na lamang niya katratuhin ito. Ngayon, nais niyang ipadama dito na ginagalang niya ito, na espesyal ito, kahit sobrang hirap sa kanya. Lalo pat ang pasaway niyang alaga ay heto na naman at nagwawala na sa kanyang suot na boxer short. Tila handang-handa na mag-araro anumang oras. Nginitian niya ito at marahang hinalikan sa buhok. Halika na sa loob, Charlotte. Mag-dinner na tayo. Maghain ka na. May gagawin lang ako saglit sa kwarto ha. Sabi niya dito. Tumango naman ito ngunit nasa mga mata pa rin at tila kaguluhan ang isip nito.
Marahil inaasahan nitong may mangyayari na sa kanila. Nagagawin na nito ang mga kailangan nitong gawin bilang kunwari ay asawa niya. Pero hindi. Ayaw niya dahil nais niya siya lamang ang magparamdam dito kung gaano ito kahalaga. Oo, totoo. Mahalaga ito sa kanya. Kahit nung una pa lamang niya itong makita ay batid na niyang iba ang dating nito sa kanya. Napilit niyang itinatago sa pamamagitan ng galit dito. Oo, at nakita niya dito si Maxine. Ngunit batid niya na wala na talaga si Maxine at buong araw ito lang ang babae na ito ang laman ng kanyang isipan. Maging si Maxine tila nawawala na sa kanyang sistema at napapalitan na nito. Nagtungo na si Charlotte sa kusina at siya naman ay muling sinabit ang gitara. Nagtungo sa kwarto at muli sa banyo ay pinaraos ang init na kanina pa tila tumutupok sa kanyang pagkatao. Matapos iyon ay nag-dinner na sila na sabay at sa kauna-unahang pagkakataon. Maririnig ang matatamis na tawanan ng dalawa sa apat ng sulok ng unit na iyon. Nagkukwentuhan kasi sila habang kumakain at panay ang pagpapatawa niya kay Charlotte. Simula noon naging masaya na ang bawat araw para sa dalawa. Minsan gumagala sila sa mall kapag nababagot na sila sa kondo. Pero kadalasan pinapalipas lang nila ang maghapon sa loob ng bahay. Nagigitara, kumakanta at kung ano-ano lang ang ginagawa nila. Pero hindi matatawaran ang kasiyahang kanilang nararamdaman sa bawat sandaling magkasama sila. Halos magdadalawang linggo na silang ganon. May mga oras din na may nangyayaring kababalaghan sa kanila. Ngunit mas pinili lang ni Denver na wag ituloy dahil na rin sa malinis na hangarin niya para dito. Ayaw niyang isipin itong katulad lamang siya ng mga kalalakihang mga naging customer nito. Kaya nagkasya na lamang siya sa yakap, halik at holding hands dito. Konting papisil-pisil at pahimas-himas. Hindi niya matiyak kung ano ba talaga namamagitan sa kanila. Basta ang alam lang nila, pareho ay masaya sila. Napakasaya. Kahit wala pang katiyakan kung ano ang meron sa kanila, ninanamnam na lamang nila ang bawat sandali. Katulad ngayon, nagpapaalam na matutulog si Charlotte sa kwarto nito dahil inaantok na daw ito. Nagtong-eat kasi sila kanina matapos mag-dinner, ngunit hindi nila napansin na malapit na palang mag-alas 12. Ngunit ayaw niya pa itong pakawalan, lalo pat yakap-yakap niya ito kaya naamoy niya ang natural na amoy nito. Ang amoy na hindi niya pagsasawaang amuyin. Babe, huwag ka munang matulog. Kwentuhan pa tayo. O kaya dito ka na lang matulog sa una, no? Dito sa hita ko, habang pinagmamasdan kita. Paglalambing niya dito. Sira, edi hindi ka na niyan matutulog. Nakangiti nitong sabi. Tumingala ito sa kanya. Nakaupo kasi siya habang nasa pagitan naman ito ng kanyang hita. At nakasandal sa matipuno niyang dibdib ang tagiliran nito. Habang yakap-yakap niya, sinalubong niya ang tingin nito at bigla niyang hinalikan sa mamula-mula nitong labi. Namumula ang pisngi nito. Iyon ang gustong-gusto niya dito kapag ginagawa niya yon. Napakabilis nitong mag-blush. Kung hindi lang nga niya alam ang tunay na trabaho nito, mapapagkamala niya talaga itong birhen. O wala pang kahit na anumang karanasan. Oo naman babe, hindi ako aantukin kapag mukha mo ang pagmamasdan ko sa magdamag. Sige na o kaya naman tabi na lang tayo matulog dun sa kama ko. Sabi niya, lalo naman itong namula nang banggitin niya yon. Marahil nasa isipan nito baka kung ano mangyari kapag pumayag itong matulog sa tabi niya. Uy, green-minded ang babe ko ah. Promise, behave lang ako sa tabi mo. Matutulog lang tayo, wala akong gagawin. Sige na, pumayag ka na, please. Paglalambing niya dito, habang pinapaligon niya ito ng halik sa buong mukha. Sige na, sige na. Tigilan mo na yan, nakikiliti ako. Ha ha ha. Patili nitong sabi habang hindi mapigilan ang pagtawa. Hinahalikan kasi niya ang leg nito, na may pinakamalakas na kiliti sa parte ng katawan nito. Yes, ha ha ha. Makakatabi ko na rin siyang matulog. Tuwang-tuwa niya sabi. At bigla itong ipinangko papasok sa kwarto ni Denver. Nagtitili naman ito. Maranya itong inihiga at tumabi rin siya dito pagkatapos. Iniangat niya ang ulo nito at inunan sa kanyang braso sa kanito niyakap. Pikit ka na babe, tulog na tayo. Malambing niya sabi dito. Sabay halik sa magkabila nitong mata. Kusa naman itong pumikit marahil sa sobrang antok na nito. Salamat Denver, good night. Malambing din itong sabi sa kanya habang nakapikit. Hinalikan niya ito ng buong puso sa mga labi. Tumugo naman ito. Pagkuway natawa siya dahil tumigil ito sa paghalik sa kanya.
Iyon pala ay tulog na ito. Hinalikan niya ito sa noo at muli itong pinagmasdan. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Charlotte. Hindi man lang sumagi sa isip ko na muli akong sasaya at muling magkakakulay ang mundo ko. At iyan ay dahil sa iyo. Hindi ko patiyak kung ano ang tunay na nararamdaman ko sa iyo pero alam kong napakahalagang papel ang gagampanan mo sa buhay ko. Salamat, Maxine. Alam kong ikaw ang gumawa ng paraan para muli akong sumaya. Dumating man ang panahong mapagtanto ko ang tunay kong nararamdaman kay Charlotte. Mananatili ka pa rin dito sa puso ko dahil ikaw ang kauna-unahang babaeng nakaukit dito. Salamat, mahal. Kahit naging napakasama ako sa iyo, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Mahabang sabi niya sa isipan. Pagkuway nakatulog na rin siya. Naalimpungatan si Denver nang marinig ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang relong pambisig at napagtanto niyang pasado 2:00 pa lang na madaling araw. Sino kaya ang estorbong tumatawag sa kanya? Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa at sinagot ang tawag. Denver, pare, nakabala yata kita. Pasensya na ha. Halos hindi maintindihan ang sabi ng nasa kabilang linya. Si Jason pa lang tumatawag at tila lasing. Dude, anong atin? Madaling araw na, lasing ka ba? Tanong niya dito. Hindi ako lasing pare. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko. Medyo gumagaral-gal ang boses nito. Jason dude, may problema ka ba? Medyo nag-aalala lang tanong niya dito. Problema? Ha ha ha. Bakit kapag sinabi ko ba sa iyo ang problema ko, matutulungan mo ako? Tila sarkastikong tura nito. Bakit dude? Ano ba yun? Baka matulungan kita. Sabi niya dito. Ha ha ha. Sigurado ka? Kung sabihin ko sa yung ikaw ang problema ko. Mariing sabi nito. Kababakasan din ang hinanakit sa boses nito. Ano? Gulat niyang tanong dito. Napailing si Denver dahil sa tinura ng kaibigan. Talagang lasing na lasing ito dahil kung ano-ano na pinagsasabi. Dude, matulog ka na muna. Lasing na lasing ka na eh. Tatawagan na lang kita bukas para naman malinawan niya sinasabi mo. Sabi niya dito. Sinong lasing? Hindi ako lasing, dude. Matanong nga kita, kaya mo bang magsakripisyo para sa akin? Kasi parang hindi ko kakayaning mawala siya eh. Pwede bang ipaubaya mo na lang sa akin, dude? Sabi na naman ito, tila pumipiyok pa ang boses nito na magsalita. Teka, ano bang pinagsasabi mo, Jason? Napapano ka na ba, ha? Sinong ipapaubaya? Sunod-sunod na tanong niya. Naguguluhan kasi siya sa pinagsasabi nito. Tapusin mo na ang kontrata ni Charlotte sa iyo, Denver. Please, nakikiusap ako. Kalimutan mo na lang ang lahat. Kung gusto mo, hahanapan na lang kita ng iba. Huwag lang siya. Huwag lang si Charlotte. Umiiyak na sabi nito. Paano nasama dito si Charlotte, Jason? Akala ko hindi mo siya kilala. Bakit ngayon nagkakaganyan ka? Kunot noong tanong niya dito. Mangako ka dude, kahit ilan pang bayar ang babae, handa akong ipalit, palayain mo lang siya. Mangako ka naman oh, mahal ko siya. Nasisigurado ko siya na yung nag-iisang babaeng kailangan ko. Maawa ka naman sa akin oh. Umiiyak pa rin sabi nito. Napaawang ang bibig ni Denver dahil sa sinabi ng kaibigan. Wala siyang maapuhap na sagot dito. Paano mangyayaring na-inlove ito kay Charlotte? Magkakilala na ba ang dalawa bago niya ito makilala? Hindi kaya isa sa mga naging customer ni Charlotte si Jason dati? At maraming beses na itong nakatalik ni Jason? Kaya marahil na inlove dito ang kanyang kaibigan. Dahil kahit sinong lalaki ay hindi may love sa taglay nitong alindog. Napailing si Denver ang ulo dahil sa naisip. Parang hindi yata niya kakayaning isipin na maraming beses na itong naikaman ng kanyang kaibigan. Tumingin siya sa nahihimbing pa rin si Charlotte. Bumuntong hininga siya at walang ano na pinatay ang cellphone. Mas mabuting hindi niya sagutin ang hinihingi nitong pabor. Dahil ang totoo hindi niya alam may sasagot dito. Mahal niya ang kaibigan. Ngunit parang hindi niya makakayang ipobaya dito si Charlotte. Lalo pa ngayong unti-unti na nakakapangalan ang nararamdaman niya dito. Yes, may konting linaw na ang lahat sa kanya. At natuklasan lamang iyon kanina nang hilingin ni Jason na pakawalan niya si Charlotte. Natakot siyang mawala sa kanya ang babae. Ang babaeng nagbigay ng kasiyahan niya ngayon. Kaya hindi siya papayag na mawala ang babae sa kanya. Kahit kapalit yun ay posibleng pagkawasak ng kanilang pagkakaibigan ni Jason. Kapag nakausap niya ito ng maayos ay matauhan ito. Muli siyang nahiga at pinagmasdan ang natutulog pa rin si Charlotte. Ginalaw niya ito ng bahagya. Pinatagilid sa kanya. At iniuna naman ang ulo sa braso niya. Medyo malakas na naman kasi ang paghilik nito.
Naewan niya kung bakit parang musika na yun sa kanyang pandinig. Ngunit dati inis na inis siya sa mga taong malakas kong humilik. Niyakap niya ito na mahigpit at saka pumikit na rin. Panatag ang kanyang loob habang yakap ito. Hindi man kasi nito sinasabi sa kanya salitang I love you. Ipinaparamdam naman nito. Kaya kahit napakahirap ay todo pagpipigil ang ginagawa niya para lang maipadama niya dito. Espesyal ito para sa kanya. Ilang sandali lang ay nakatulog na ito. Kinabukasan ay naunang nagising si Charlotte. Kaya naman malaya niya itong napagmasdan ng gwapong mukha ni Denver. Napakasarap sa kanyang pakiramdam na ito ang unang makitang pagkagising sa umaga. Halos 2 linggo na umaapaw ang puso niya sa kaligayahan. At natiyak niya sa kanyang sarili na mahal na niya ang lalaki. Mali pala ang pagkakakilala niya dito. Hindi na ito nagsusungit kadalasan. Super sweet nito. At ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Idagdag pa ang kaligayahan sa puso niya dahil malapit na lumabas ng ospital ang kanyang inay. At lahat ng iyon ay utang na loob niya kay Denver. Kundi lang dahil sa pera nito baka kung napano na ang kanyang inay. Ayaw pa sana niyang bumangon sa pagkakahiga ngunit malapit na mag 9 o'clock. Kailangan na niya magluto ng almusal. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nitong nakayakap sa kanyang bewang. At nang maalis ay maingat din siyang bumangon. Naligo muna siya bago magluto. Paglabas niya ng banyo ay nagring ang kanyang cellphone. Pero hinayaan niya muna itong magring ng magring. Nagmadali muna siya magbihis. Tiningnan niya kung sinong tumatawag. Si Jason pala. Hi siya, good morning. Bati nito. Good morning din po Kuya Jason. Bakit po kayo napatawag? Tumawag ka na ba sa best friend mo? Nanggaling kasi ako kahapon sa ospital. Ang sabi lalabas na daw bukas ang inay mo. Masaya ang sabi nito. Wow, talaga po. Salamat naman kung ganun. Hindi pa kasi tumatawag si Leslie eh. Baka natutulog pa yun ngayon. Hindi po kasi ako makaalis sa trabaho ko pero try ko po magpaalam bukas. Kailangan nasa tabi ako ng inay ko bukas. Masaya ang sabi niya dito. Mabuti kung ganun. May iba tayo siya. Maaari bang iwan mo na ang trabaho mo? Gusto mo sa akin ka na lang magtrabaho. Tayong dalawa ang magpatakbo ng bake shop ko. Bibigyan kita ng 25% share sa bawat kikitain natin. Isa pa, malapit lamang yun sa inyong tirahan. Every time na gusto mong umuwi, magagawa mo. Basta umalis ka lang dyan sa trabaho na yan. Hindi ka nababagay dyan. Sabi nito, medyo may bahay na pakiusap ang boses nito. At ramdam din niya ang diin sa huling binigkas nitong salita. Naku, salamat po kuya. Napakabuti niyo po talaga sa amin ni inay. Pero masaya naman po ako sa trabaho ko. Mabait naman po ang boss ko eh. May natitira pa po ako 1 linggo dito pero ewan ko lang po baka ma-extend ang pagsisilbi ko. I-message na lang po kita kapag nakapag-decide na ako. Mahinahong sagot niya dito. Masaya ka na dyan sa trabaho mo? Sigurado ka? Nauutal na tanong nito. Sa isipan nito ay marami naglalaro mga imahe niya at ni Denver habang nagtatalik. Naikuyom nito ang kamao dahil sa mga isiping iyon. Opo kuya, mabait naman po si sir. Saka malaki pa ang bayad ko dito. Muling sabi niya. Mas malaki ang kikitain mo kapag sa akin ka nagtrabaho. Baka makapagpatayo pa ako ng isa pang branch at ikaw ang magmamanage nun. Ayaw mo ba nun? Gusto mo maghanap pa ako ng pwesto para masimulan na natin. Basta umalis ka lang dyan Charlotte. Handa akong gawin ang lahat. Tila desperado nitong sabi sa kanya. Naguluhan naman siya sa inasal nito. Bakit desperado yata itong palisin siya sa kanyang trabaho? Hindi po agad ako makapagdesisyon sir eh. Basta po pag-iisipan ko muna ha. Bye na po kuya kasi magluluto pa ako. Paalam niya dito. Okay sige. Mag-iingat ka dyan ha. Di na may bayad ng lungkot sa sinabi nito. Iyon lang at pinatay na niya ang tawag. Nakapailing na lamang siya. Medyo weird kasi para sa kanya si Jason ngayon. Nang matapos magluto ay ginising na niya si Denver. At sabay na silang kumain. Nag-aalinlangan siyang magpaalam dito para bukas dahil baka hindi siya nito payagan. Baka kasi kapag sinabi niya dito na pupunta siya sa kanyang inay ay magwala na naman ito. Ayaw naman niyang isama ito sa ospital dahil baka magtaka ang kanyang ina. Isa pa ayaw niyang ipaalam sa ina ang klase ng trabahong pinasukan niya. Magang bandang hapon habang nakaupo sila sa terrace, ay yakap siya ni Denver. Naglakas loob siyang magpaalam dito. Laking pasasalamat niya na pumayag agad ito. Wala na itong tanong-tanong kung saan siya pupunta. Nahalikan pa niya ito dahil sa kasiyahan at muli ay lumalim na naman ang halik na iyon. Pero katulad ng dati hanggang doon lang. Pero kahit ganon masaya siya dahil kahit ang alam nito ay bayaran siyang babae, ay ginagalang pa rin siya nito. Kinabukasan,
Excited siyang naligo ng maaga para maaga siyang makarating sa ospital. Alas 9 kasi ang oras ng labas ng kanyang inay. Isang floral dress na light pink ang suot niya. Medyo mainit kaya ito talaga ang pinili niya. Medyo manipis ang tela kaya nakabakat ang hubog ng kanyang katawan. Above ni din ito kaya kitang-kita ang makinis siyang binti. Mas lalo naging fresh ang itsura nito. At katakam-takam naman sa mga kalalakihang makakakita dito. Nagsalubong ang kilay ni Denver na makita siya. Babe, yan ba talaga ang isusuot mo? Maasim ang mukhang tanong nito. Bakit Denver, pangit ba? Mainit kasi ngayon kaya ito ang sinuot ko. Sagot niya. Hindi naman, kaya lang Kakamot-kamot sa ulo na sabi nito. Kaya lang tanong niya. Wala, aalis ka na ba? Sabi na lang nito. Oo, wag mo na akong ihatid sa sakayan. Madali lang ako doon, uuwi din ako agad. Sige, bilisan mo lang ha. Mamimiss kita. Saka may sasabihin ako sa iyo mamaya pag uwi mo. Sabi nito. Gusto niyang usisahin kung ano ang sasabihin nito pero mas pinili na lang niyang manahimik. Sasabihin din naman ito yung pagbalik niya Okay, kumain ka na lang ng lunch basta bago mag-dinner andito na ako, sabi niya. Hinalikan siya nito sa labi at buong pagmamahal naman niya itong tinugon. Ayun lang at lumabas na siya ng kondo. Palabas na si Charlotte ng building na mag-ring ang kanyang cellphone. Si Jason yon. Hello kuya, napatawag ka po. Papunta ka na ba sa ospital? Tanong nito. Opo kuya, papunta na nga po ako ng sakayan. Ganun ba? Actually malapit lang ako sa workplace mo Sabay na lang kaya tayo, total papunta rin naman ako ng ospital. Sabi nito. Medyo nagalangan siyang tanggapin ang inaalok nito dahil baka kulitin na naman siya about sa offer nito. Pero nakakaya naman tanggihan niya ito. Sige po kuya, baka po nakakabala ako sa inyo ha. Sabi niya. Napaisip siya dahil papanong nalaman nito ang lugar kung saan siya naroroon. Hindi naman niya nasabi pa dito. Pero baka naman nabanggit dito ni Leslie kaya nito alam. Wala pa yatang 5 minutes nasa harapan na niya ang sasakyan nito. Nakangiting bumaba ito ng sasakyan. Guwapo talaga ang lalaki, kung iba sigurong babae may in love dito. Ngunit syempre hindi siya. Hanggang kaibigan na dahil may tinitibok na ang kanyang puso. At iyon ay si Denver. Napansin niya na medyo napalis ang maganda nitong ngiti nang mapadako ang mata nito sa likuran. Lilingon sana siya ngunit tinawag siya nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at kinabig siya at hinalikan sa kanyang buhok. Naguluhan siya sa inasal nito. Pasimple siyang umiwas dito. Napangisi naman si Jason. Nakita niya si Denver na papalapit kay Charlotte. Kunyari hindi niya ito nakita at biglang kinabig si Charlotte. Niyakap niya ito para makita ni Denver at hinalikan pa sa buhok. Nakita niya ang pagkuyom ng palad ni Denver. Kilala niya ang kaibigan. Tunay na galit ito. Siguro naman sa kanyang ginawa ay mapipilitan na itong pakawalan si Charlotte. Nang matiyak na wala na si Denver, nanghingi siya ng paumanhin kay Charlotte at inaya na niya ito sumakay ng kanyang kotse. Itutuloy.